Ang bayan ng Baliwag ay isang dating baryo sa ilalim ng Plaridel, Bulacan na walang pangalan, iyan at marami pang mga kaalaman na hindi itinuro sa iyo sa eskwelahan na dito mo lang malalaman. Ako po si Yuan at welcome po sa Nung Araw Channel. Ang ilan sa mga kwento tungkol sa pinagmulan ng bayan ng Baliwag ay inihatid po sa atin ang ating mga taga-subaybay sa Facebook. Shoutout po kina Ma'am Kistal o Sistal Jane L ng Nueva Ecija at Ma'am Mika Angela Fajardo ng Pampanga. Enjoy the video! Ang bayan ng Baliwag noon ay isang magubat at masukal na kapatagan bago matagpuan ng mga Kastila. Ang ilang parte nito ay agricultural landscape kung saan magkakalayo ang mga bahay dito at pinaniniwalaang noon pa man ay tahimik na namumuhay rito ang mga Tagalog at mga Kapampangan. Walang matinong daan papunta sa lugar na ito noon maliban sa maliliit na pasilyo o pathways sa tabi ng mga settlements. Ang mga daang ito ay tinatawag na paraan. Bakit kamo? Ito'y dahil sa pagbibigay respeto natin sa pakikiraan sa tapat ng may bahay. Makikiraan po o sa madaling sabi, paraan po. Ang uri ng transportasyon noon ay sadyang napakahirap. Challenge palagi ang dumating sa napagkasunduang oras. Pagsakay sa kalabaw na hila ng paragos, pangangabayo o pamamangka papuntang Kingwa ang isa sa mga routine ng mga taga-Baliwag dahil naririto ang simbahan nila at marahil ang pamilihang bayan rin. Pero mas karaniwan pa rin talaga noon sa mga tao ay literal na naglalakad lang kahit gaano man ito kalayo. Pero alam mo ba na bago maimpluwensyahan ng mga Kastila ang mga Baliwagenyo sa kanilang kultura at paniniwala, ay halos lahat daw ng mga taga rito noon ay mga pagano. Ang mga pagano ay kaiba sa mga Kristiyano at Muslim. Ito ay patunay lamang na ang ating mga ninuno ay may magkahalong Buddhist at Hindu influence muna bago tumulak dito sa bansa ang mga turo ng Islam noong 14th century at Katolisismo noong 16th century. Madalas silang pumunta sa mga kuweba para sumamba sa mga anito, espiritu ng kanilang mga ninuno at kay Bathala na siyang pinagmulan ng salitang bahala na. Sila ay lubos na mga mapamahiing tao. May pagkakahalintulad nga ito sa kultura ng mga Sambal people ng Sambales na siyang ating tatalakayin sa ibang pagkakataon. Hindi lang pagdarasal at personal na kahilingan ang isinasangguni nila doon sa kuweba dahil nag-aalay din sila ng mga pagkain at pabango bilang offering o pasasalamat marahil sa magandang ani at manawari ay masaganang buhay palagi. Hindi maitatangging naman na natin ang ilan sa mga pamahing ito sa kasalukuyan sa ating dating buhay bilang mga pagano. Pagpapakain ng orasyon sa mga anting-anting, pagbibigay kahulugan sa pag-alulong ng aso, bigla ang pagpapakita ng pusang itim sa daan, at iba pa. Lumipas nga ang panahon at tulad din ng ibang mga bayan, ang Baliwag ay nakipagkalakalan sa pamamagitan ng barter system hanggang sa dumating ang mga Kastila sa bansa at unti-unti ay lumaganap na ang Kristyanismo sa lugar. Maraming itinayong simbahan ng mga Kastila at isa na rito ay ang simbahan sa bayan ng Kingwa. Ang bayan ng Baliwag ay dating baryo sa ilalim ng Kingwa. Teka, saan bang lugar yung Kingwa na yan? Guys, kung hilig mo yung ganitong content, mag-subscribe ka na kaysa puro kalokohan yung pinanonood mo. Kung ayaw mo naman, wala naman ako magagawa. Bahala ka sa buhay mo. Ang bayan ng Kingwa ay ang unang pangalan ng Plaridel, Bulacan bago ito ipangalan sa pen name ni Marcelo H. Del Pilar noong December 29, 1936. Ang Kingwa o Kingwa ay nagmula sa salitang Kapampangan na tila ba may recommendation na para sa mga unang nagsipaglinis ng lugar na ito noon. Kingwawa ding Tagalog po na ang ibig sabihin ay kinuha na ng mga Tagalog. Teka, kinuha ba ang paglilinis o kinuha ang lupa? Gawa na lang natin ng separate video kung gusto mo lang naman. At para sa ilang nagtatanong kung saan ba nanggagaling ang mga impormasyon sa aking mga videos, bilang isang self-proclaimed history nerd at etymology curious individual kasi na nagbabahagi ng mga natutuklasan ko sa pagre-research at pagbabasa ng kasaysayan ay napakadali lang ng sagot dyan. Ito po'y provided na ng local government units at sa case ng Baliwag, andito lang po siya at naghihintay lang po na basahin nyo. Palagi ding makikita ang mga ginamit kong reference sources sa description box. Although alam mo ba na may iba pang version na hindi nabanggit dito?
na dati daw parte ng Candaba ang Baliwag. Yes, actually hindi lang Baliwag, pati San Rafael, San Miguel at San Ildefonso. Dahil panahon daw ni Gobernador General Narciso Claveria y Zaldua taong 1848 nang opisyal na mapasama ang mga ito sa lalawigan ng Bulacan. Ganon din ang ilan sa mga napunta naman sa Nueva Ecija. Teka, kung may ugnayan nga ang Baliwag at Candaba dati, isa ba sa ebidensya ay ang pagturing na Mother Church ng Nuestra Señora de la Merced ng Bahay Pare sa San Agustin Church ng Baliwag? Pero ayon sa historiador ng bayan ng Baliwag, parang hindi naman anya ganon ang pagkakaalam ng mga taga rito tungkol sa claim na ito na ang Baliwag umano ay dating parte ng Candaba. Niwanan niya nga ako ng quote mula sa historian na si Father Joaquin Martinez de Zúñiga. Samantala, sinusubukan pa nating kunin ang panig ng author ng post na ito sa Facebook at idadagdag ko na lang sa description box ng videong ito ang makukuha kong reply. Lingid sa kaalaman ng mga taga-ibang nayon na deboto rin sa dating simbahan ng Plaridel ay ang hirap na pinagdaraanan ng mga taga-Baliwag maka-attend lang sa misa at makapakinig ng sermon. Huliwan daw at magaling, at least dumating. Kaya biro na nga ng lahat sa kanila ay ang taguring, eto na, ang maliliwag. Sa Ingles, here come the slow folks. Pero mas nakakaawa ka siguro kung sa baryo nyo, mag-isa ka lang umattend, no? Tapos kung saan-saan ka na nagsuot, saan ka na nag-shortcut, tapos late ka pa rin, pagdating mo pa sa simbahan, aasarin ka pa, eto na si Baliwag. Kung hihimayin natin ang salitang Baliwag, ito ay pinag-ugnay na dalawang salita, ang ba at maliwag. Ang ba, marahil ay ang pinagmulan ngayon ng mga salitang kang, bapa at bap. Mula sa salitang Kapampangan yan bilang respeto sa nakatatandang lalaki, kuya o tito. Habang ang maliwag ay yaong mga mistulang nakadikit na sa banig, mabagal o sa makatuwid ay tamad o tardy sa Ingles. Dahil nga siguro sa dalas ng pagiging late ng mga residente ay nakuha nito ang atensyon ng kura paroko sa Kingwa. Kaya't special mention patuloy sila sa mga idinadaos na misa dito. Hindi naglaon ang settlement sa bayan ng Kingwa na walang pangalan ay nagkaroon na bilang Pueblo de Baliwag. Naitatag ang sariling simbahan at nahiwalay sa Kingwa ang Baliwag noong May 26, 1733 dahil marahil sa lumalaking populasyon ng mananampalataya sa Kingwa na hindi na kaya pang i-manage ng kaparian at dahil nga mga Augustinong pare sila. Si Saint Augustine of Hippo ang ginawa nilang patron sa Baliwag. Isa siyang philosopher at doktor ng simbahan sa kanyang panahon. Ang unang simbahan at kumbento ng Baliwag, Bulacan ay itinayo sa Barangay Santa Barbara noong 1711 kung saan mas matanda pa ito ng 22 years sa kasalukuyang simbahan na nasa poblasyon. Ayon ito sa mananaliksik na si Batang Baliwag. Kaya kung ang poblasyon ngayon ay 290 years old, ang nasa Santa Barbara ay 312 years old na. Dito rin umano ginanap sa Santa Barbara ang kauna-unahang pagbibinyag sa bayang ito noong June 7, 1733. Ayon ito kay Wiki. Si Fray Juan de Albaran ang unang na-assign na pari sa Baliwag, habang si Fray Isidro Prada ang kahuli-hulihang namuno ng magwakas ang panahon ng mga Kastila. Sa pagitan daw ng mga taong 1769 at 1774, ginawa ang pangalawang simbahan sa tulong ni Father Gregorio Hiner. Ito na ang nakilala nating simbahan sa tabing Glorieta o Plaza Publica de Baliwag nung araw, ang San Agustin Church. Taong 1789 nang madistino sa Baliwag si Father Esteban Jes Hidalgo, nagsimula ang pagpapatibay sa simbahan at kumbento na nasa kasalukuyang lokasyon sa Plaza Naning Poblasyon taong 1790. At nakumpleto ang Baroque style built nito. Nayari na sa adobe, semento at mga bato taong 1801 o 1830. Si Fray Esteban din ang pinakamatagal na nanungkulan bilang kura paroko ng Baliwag. Imagine, 40 years yun. Wow! Samantala, inilarawan sa 1803 Historia de las Islas Filipinas ng historian na si Fray Joaquin Martinez de Zúñiga ang napakagandang view mula sa kumbento ng San Agustin na walang katulad. Isang tanyag na Augustinong pare si Fray Zúñiga sa panahong yon na tila na love at first sight sa bayan ng Baliwag sa unang pagbisita pa lang niya rito noong February 17, 1802. Alam mo bang ang nakikita nating kalagayan ngayon ng simbahan ay bunga na ng napakaraming restoration nito? Ang mga mamamayan kasi ng Baliwag ay lubos na pinangangalagaan at minamahal ang kanilang simbahan dahil ito ang puso at ugat ng kanilang kasarinlan. Inabot man ng katakot-takot na kalamidad ang simbahang ito
Partikular na ang mga matitinding lindol na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas noong 1863 at 1880 ay lalo naman itong tumingkad at gumanda sa pagbabayanihan ng mga residente dito. Sa kabuuan ay nagkaroon ng 30 mga kura paroko ang Baliwag, magmula ng maitatag at hanggang sa sumiklab ang himagsikan. Sa pagkakahiwalay ng Baliwag sa Kingwa noong 1733 ay hindi natin pwedeng isang tabi na lang ang mga efforts ng mga dating pinuno sa likod nito. Sa kabuuan kasi ay may 49 na nagsilbi bilang kapitan dito noon, 13 ang mga alkalde at 72 ang mga naging gobernadorsilyo. Ilan sa kanila ay sina Felix de Lara noong 1782 at si Agustin de Castro noong 1789. Uso talaga noon ang pagiging matapat sa serbisyo kahit walang sweldo. Panahon ng mga Amerikano nang maganap ang kauna-unahang halalang sibil sa bansa at ito ay naganap sa bayan ng Baliwag noong May 6, 1899. Ipinanalo ng mayoryang Baliwagenyo si Kapitan Municipal Francisco Guerrero sa naging balita ng sumunod na araw. May bahay dati sa pagitan ng Ilog Kingwa at Simbahan ng Baliwag na ginamit ng hinirang na si Kapitan Municipal Francisco Guerrero. Ito ay ang bahay ni dating Gobernadorcillo Mariano Yoyongco na naglingkod rin sa Baliwag noong 1886 para siyang maging punong tanggapan nila. Ito ang kauna-unahang munisipyo ng Baliwag matapos ang unang halalang sibil taong 1899. Tila ba parte na ito ng pamilihang bayan ng Baliwag ngayon? Nilamon ito ng sunog noong 1907 kaya inilipat tuloy sa bahay na bato ng pamilyang Gonzales ang sumunod na punong tanggapan. Ito na ang tinaguriang lumang munisipyo sa Baliwag. Ang Baliwag Museum and Library ngayon ay ang dating lumang munisipyo sa Baliwag mula taong 1907 hanggang 1971. Ito ay ang bahay na bato ni Doña Mariquita Amparo Gonzales na minana ni Jose Gonzales na kapatid ni Dr. Joaquin Gonzales bago bilhin ng pamahalaang munisipal ng Baliwag noong September 15, 1915. Taong 1971 nang pinangunahan ng Noy Alcalde Florentino Vergel de Dios ang paglilipat sa kasalukuyang lokasyon ng munisipyo ng Baliwag ngayon. Ayon pa rin ito sa anak ng Baliwag, historian at may akda ng Baliwag Then and Now na si Rolando E. Villacorta na siyang naging dahilan din ng pagiging Baliwag Museum and Library na nito ngayon. Itinuturing namang tinik sa lalamunan at mapanganib sa rehimeng Amerikano si Apong Ipe Salvador na inakusahan ang mga ito sa paggamit umano ng kanyang Santa Iglesia upang maghimagsik sa pamahalaang kolonyal. Isa sa pinakamahalagang anak ng Baliwag, si Apong Ipe Salvador, na isinilang dito noong May 26, 1870. Naging koronel sa ilalim ni President Aguinaldo noong 1899, namundok at nagplano ng mga pagsalakay sa mga mananakop. Naging at large ng 4 na taon hanggang sa madakip noong 1910. At katulad ni Gat Macario Sakay, sinintensyahan siya sa salang bandolerismo at binitay sa bilibid noong April 15, 1912. Matatag at taas noon niyang hinarap ang kamatayan at nagwika sa huling pagkakataon na huwag siyang pagluksaan. Pinasinayaan ang historical marker na ito na isa sa natatanging proyekto ni Batang Baliwag noong ika-151st birthday ni Apong Ipe noong 2021. Kasama ang National Historical Commission of the Philippines, Pambansang Museo ng Baliwag at iba pang mga kawani ng kasaysayan sa Bulacan. Matatagpuan ito sa Baliwag North Central School. Si Apong Ipe ay ang ninuno ng dating Mayor Rolando F. Salvador at present-day Mayor ng Pateros, Mayor Miguel Ponce III. Taong 1918, nang dumanas ng matinding cholera outbreak at dengue epidemic ang bayan ng Baliwag. Katuwang ng mga taong bayan para sa gamutang medikal ay ang Municipal Health Officer noon na si Dr. Rafael Bertol na tinaguriang ang doktor ng bayan. Ito ang kanyang bahay sa Baliwag na itinayo noong 1920s at matatagpuan ito sa Barangay Tibag sa Baliwag. Kahit noon pa man ay maunlad na talaga ang Baliwag. Muntik na nga itong mapili sa kabila ng murang edad pa nito noon bilang ang Kapitolyo ng Bulacan. Opo, hindi pa nga ipinapanganak ang bayan ng Pandi dito kasi kung ngayon yon, aba, Pandi na ang pinakabata. Pero dahil mas strategikal daw nung araw ang lokasyon ng Malolos ay iginawad dito ang pagiging Kapitolyo ng Bulacan. Baliwag ang bayang kumupkop noon sa mga bayan ng San Rafael at Bustos nang magtipid ang pamahalaang Amerikano hanggang sa makatindig na muli sila sa sarili nilang mga paa
at makapagsarili taong 1917. Kung ang ibang bayan sa Pilipinas marahil ay gumagayak na para sa kanilang medyanoche, ang bayan naman ng Baliwag ay aligaga sa pagdepensa sa tulong ng mga Amerikano laban sa mga Hapon. Naganap dito ang tinaguriang labanan ng mga tangke sa Baliwag taong 1941 na pinagtagumpayan ng ating magigiting na ninuno. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Baliwag, isa pa sa isinulong na historical marker ni Batang Baliwag at Pasakaba ay nabigyang pansin. Ilan sa mga natatanging anak ng Baliwag ay si Gat Mariano Ponce na kilala rin sa palayaw niyang Naning. At oo, ipinangalan sa kanya ang Plaza Naning sa bayan. Pero alam mo ba na bago maging Plaza Naning ito Plaza de Publica de Baliwag muna ang itinawag dito noong panahon ng mga Kastila? Isa siya sa founder ng La Solidaridad, isang propaganda movement na tumutuligsa sa pang-aabuso ng mga Kastila sa bansa. Kasama niya sa pahayagan sina Diego Laura, Plaridel, Dimasalang at syempre si Tagailog. Ang ilan sa mga artista ng pinilakang tabing nung araw na siguro yung natatandaan mo pa na sina Armida Sigyon Reyna at Bert Tawa Marcelo ay pawang mga taga-Baliwag rin. Alam mo bang si Kuya Larry Damian ng DWWW 774 ay taga rito rin at madalas niyang binabati ang mga taga-Baliwag sa kanyang programa sa radyo, partikular na sa kanyang Ikaw, Ako at ang Awit segment, pati na rin sa kanyang Tipanan portion. Siguro hindi rin lahat alam na taga rito ang bandang Orange and Lemons at ang idol ng lahat na si Empoy. Alam mo bang Tanyag, ang bayan ng Baliwag, sa sombrerong tinatawag na buntal o balibuntal o straw hat? Bali para sa baliwag at buntal para sa palo, na isa sa paraan sa paggawa ng sombrerong ito. Yari ito sa buri palm na siyang raw material sa paggawa ng balibuntal. Alam mo bang paggawa rin ng buntal sa Baliwag ang naunang negosyo ng nasirang Maria Victoria Santiago Viuda de Tenco? Teka, kilala mo ba siya? Siya lang naman ang nagtatag ng Baliwag Transit noong 1960s. Di ka pwedeng tawaging taga Central Luzon kung hindi ka pa nakasakay sa bus na to. Ang Baliwag Transit ay isa sa mga major bus companies sa bansa na bumabiyahe sa Maynila at sa Central Luzon. Ipinangalan ng kumpanya sa bayan kung saan ito nagmula, ang bayan ng Baliwag. Siguro naman ngayon, alam mo na rin kung bakit ito ang logo nila. Sino ang mga nagtama ng relos nila sa clock tower ng Baliwag nung hindi pa uso ang cellphones? Di mo ba alam na ito ang kauna-unahang self-supporting clock tower sa Bulacan? Ang pamosong strukturang ito ay may taas na 65 talampakan at itinayo noong March 22, year 2000. Sa haba ng ikinuwento ko, malamang gutom ka na. Pero sakto, may Baliwag Lechon dyan malapit sa inyo. Ang Baliwag Lechon ay ipinangalan sa bayan ng Baliwag. Taga rito ang may-ari nito, si Ginang Dolores Salcedo. Ipinangalan niya ang kumpanyang ito sa kanyang sinilangang bayan dahil nagbibigay ito sa kanya ng maraming alaala. Gayon din sa pagbibigay simbolo nito sa pagiging tunay na Pilipino na likas na mapagkumbaba at matulungin. Nagmula lang daw sa simpleng manok recipe ito noon na pinagyaman ng mga suggestions ng kanyang mga kapitbahay at kapamilya mula sa puhunan ng 5,000 at inutang na karagdagang 5,000 pa para sa itatayong kauna-unahan nilang tindahan sa may Project 8 Quezon City noong November 1985. Para sa mga naghahanap naman po ng super authentic yet very affordable takoyaki, meron po kami niyan dito sa Candaba. Pwede po kayong mag-visit sa inyong free time. Open po kami palagi from 11 a.m. till 7 p.m. Paki-visit nyo rin po ang aming Facebook page sa Yuha Toki for more details. Dahil nagdi-deliver din po kami sa nearby areas. Kita-kits! May isa pang pagkain na talagang tatak, Baliwag. Hindi ka taga rito kung hindi ka pa nakakain ng sarkele. Ang kahiligan sa pagluluto ni Nanay Loring o Leonila Castro Trinidad ng Baliwag ay magbibigay daan pala para makalikha siya ng isang lutuing swak sa panlasa ng hindi lang mga taga-Baliwag, kundi ng mga taga-buong bansa. Ang sarkele ay may lasang maihahambing sa dinuguan, papaitan na tinumis ng mga Kapampangan. Naitayo ang kainang ito noong 1972. Magkaroon man ng iba't ibang version nothing beats the original, ika nga. Best serve ang sarkele kung may puto yarn. Yummy! At ibig kong kunin ang pagkakataong ito upang lubos na magpasalamat sa ibinigay na gabay ni Ginoong Pedrito Cabingao, also known as Batang Baliwag at Biyaherong Bulakenyo TV.
Kung dedikasyon at malalim na advokasya para sa pag-aaral ng kasaysayan ng Baliwag o probinsya ng Bulacan man, ang pag-uusapan ay walang tatalo kay Sir Peds. Kasama ang pasakaba at sikad saysayan na kahit sa malalim na gabi sumasagot pa rin sa aking mga katanungan. Mabuhay po kayong lahat! At para naman sa mas marami pang kaalaman na hindi ko nabanggit sa videong ito tungkol sa bayan ng Baliwag, Bulacan, iiwan ko po ang links ng kanilang mga account sa description. Kung ikaw ay taga Bulacan o taga Baliwag, highly recommended na i-follow po natin sila. Pero sinong mag-aakala na ang dating lugar sa Kingwa na wala pang kapangapangalan noon, nakalaunay bibigyan nga. Ngunit parang taguring negatibo naman sa taong mabagal kong kumilos at dumating sa mga misa ng simbahan. Masalimuot at malalim nga ang pinanggalingan ng pangalang Baliwag. Pero tangan man ito ang bansag sa kanya ay positibo naman kung ituring ito ng mga mamamayan nito upang mas mapaunlad pa at mas maging kapitapitagang bayan sa lalawigan ng Bulacan. Ang City of Baliwag ay siyang naging pang-apat sa mga naging syudad sa probinsya ng Bulacan. Naging city o lungsod ito noong December 17, 2022. So next time na bumisita ka sa lugar, tumigil ka sandali at magmuni-muni. Huwag na huwag magtatapon kung saan-saan. Magbigay galang sa pamayanan sapagkat ito ay salamin ng ating pinagmulan na diniligan ng dugot ipinagdiwang ang kalayaan nating tinamasa na siyang minsan na ring nilakaran ng bayaning na mayapa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Follow me and see you on the next video.